tag-init, nagsisilabasan ang mga sakit. Kaya hatid po namin ang mga remedy na mabisa at budget-friendly. Tirik na ang araw at matindi ang init. Hudyat ng summer season. Sa panahong ito, ilang skin problems rin ang nauuso. Bungang araw, anan, balakubak, kuto at sunburn. Don't worry dahil ang solusyon sa mga ito matatagpuan lang sa kusina. Yan ang ituturo namin sa inyo. Nagkakaroon ng bungang araw dahil sa matinding pagpapawis na bumabara sa sweat glands. Nagdudulot ito ng mapupulang rashes na makati, pero dapat huwag kamutin para hindi lumala. And this time, dahil nga medyo nag-iinit-init na, summer na, I'm sure alam niyo ang bungang araw, di ba? Dok, di ba yung bungang araw? Isa yan sa laging pinoproblema ng mga nanay na sa mga anak nila. So, ang nandito, Dok, ay baking soda. Ano bang meron ng baking soda? Miss Love, alam mo naman na ang baking soda, ang kanyang scientific formula ay sodium bicarbonate. Okay. Being as such, meron siyang normal level na alkaline. Oh! At dahil alkaline yung level niya, pag in-apply mo ito dun sa mga parts na may bungang araw or prickly heat, nare-relieve yung mga cutting niya at saka yung init niya. Ina-absorb kasi niya yung init. Okay. So, ang gagawin lang natin, Dok, parang tutunawin lang natin siya sa water. Gagawa tayo ng parang paste. Tapos, saka mo siya ipapahid. I-apply natin siya dun sa mga parte na may bungang araw. Paghaluin ang tig-isang kutsarang baking soda at tubig para makagawa ng baking soda paste. Ipahid ang paste sa parte ng katawan na may bungang araw 5 hanggang 6 na beses kada araw o hanggang sa mawala ang pangangati. Kayang tunawin ng baking soda ang nakabarang acids and proteins sa sweat glands para makahinga ang mga ito. Ilang araw ng paglalagay nito ay tiyak, goodbye, bungang araw. Sa mahihilig magbabad sa araw habang nagsiswimming, ingat-ingat din dahil hindi man ramdam ang init habang nasa tubig, pwede pa ring maluto ang balat sa tindi ng sikat ng araw. Kung sakaling magka-sunburn, to the rescue ang tomato, oatmeal at potato. So, ito, nakalatag dito. So, umpisahan natin sa kamatis, Dok. Anong meron ng kamatis? Una-una, ang kamatis, alam naman natin, meron siyang lycopene. Okay. Ang lycopene ay isang natural na antioxidant. Okay. So, bukod sa antioxidant property, may anti-inflammatory siya para mawala yung hapdi sa sunburn. Yun! So, ang gagawin mo lang, Dok, dyan sa kamatis, ano pong gagawin nyo? Hihiwain natin siya Okay, ng maliliit. na maliliit. Okay. Yan. Pag nahiwa na, gagawin natin siyang paste. So parang dudurugin mo lang, Yes. gano'n? Take note na kailangan kasama yung balat buto. niya, pati buto, lahat. Lahat. Uy, correct. Dahil nasa balat ang lycopene. Correct. At ang kagandahan nito, guys, saan nyo ba makikita yung kamatis? Sa kusina meron din, di ba? So, pwedeng-pwede at hindi ka gagastos ng malaki talaga. Tama. So, pagkatapos yan, Dok, ipapahid mo lang Ipapahid mo lang yan. Gano'ng sa... katagal? Leave on mo lang siya hanggang matuyo. Okay, hanggang matuyo. Tapos pwede mo nang banlawan. Pwede mo na siyang banlawan. There you go. Running water lang. Okay. Yan. So, pagkatapos mo ng kamatis, meron pa pong isa pang makikita pa sa kusina. Ano naman yun, Dok? Ang patatas. Ang patatas ay marami pong gamit, diba? Hindi lang panlaga. Correct. Anong property naman ang meron ng patatas, Dok? Na makakatulong sa mga nasa sunburn. Yan. Bukod sa, ito ay natural na may pang-hydrate. Okay. Ito din ay kakikitaan natin ng starch o yung parang arena niya. Ang arena, Lalo pag natutuyo yan, parang correct, yung namumuti parang yan, tapos dagta niya. nagiging powdery. correct, yun yun. Yung starch na to, pag in-apply mo sa skin, ina-absorb niya yung heat. Ayun. Di ba yung sunburn usually, ang init-init ng pakiramdam mo. Correct, So pag in-apply mo siya, papahid mo siya, Lalamig ang pakiramdam. Ayan. Bukod pa doon, meron din siyang anti-inflammatory properties. So, 2-in-1 ang kaya ibigay sa'yo. At Correct. wala ka ibang gagawin kundi Hiwain mo patagtaan lang lang. Hiwain mo lang, saka mo siya ipahid-pahid doon
pak, tapos na. Correct. Okay, next is, so oatmeal, ano naman ang meron yan, Doc, para magkaroon ng kapayapaan sa mga nasa sunburn na tao dyan, para mabawasan yung hapdi nila sa sunburn. Di ba, Miss Love, nakikita naman natin sa mga grocery o sa mga drugstore, mayroong mga oatmeal na soap. Okay. Diba? Ang oatmeal kasi ay natural na antioxidant. Okay. Bukod pa doon, meron siyang property na nakapagpapagaling at nakakapagpatuyo. Oh, So, pag ginamit mo siya, i-apply mo siya sa balat, mas matuli na maghihil yung sunburn mo. maghihil. Ay, I love it. So, ang gagawin mo lang, Doc, dito sa oatmeal, anong Sa texture oatmeal, niya dapat? gagawin mo siya parang paste pa din. Ganun din. So, 1 teaspoon, 1 tablespoon 1 tablespoon to 1 tablespoon of water. Okay. Okay, parang lang yung inaalmusal mo nga. Correct. Tapos saka mo yan ngayon, ipapahid doon I-apply sa may mga sunburned na areas. Okay, okay. Stay mo lang siya hanggang sa mawala yung pangangati niya o pamumula. Ipahid sa balat ang alinman sa dinurog na kamatis. Dagta ng patatas o oatmeal para unti-unting maghilom at mawala ang sunburn. Tiris dito, tiris doon. Ganyan ang summer activity ng mga taong may lisa at kuto. Parasite ang mga kuto na nabubuhay sa paghigop ng dugo ng tao. Ang lisa naman ang itlog nito. Karaniwan itong nagtatago at nagpaparami sa buhok. Kapag nakakita ng lisa o kuto sa buhok, agad na itong solusyonan at wag nang patagalin pa. Ang sangkap para dyan, asin. So, Doc Weng, ano ang property na meron ang asin para makatanggal ng kuto? So yung kuto, di ba nagtatrive siya sa buhok? Correct. At ang buhok, lalo na pag summer, i-expect na natin yan na pawisan, Pawisan. at ma-oil, malangis. So yung asin, it's a natural desiccant or pampatuyo. Okay. So yung prinsipyo ng paggamit ng rock salt, pag in-apply mo siya sa buhok na may kuto or lisa, i-dehydrate niya si kuto hanggang sa ito ay mamatay. Sorry, kuto. Pang-asin ka lang. So, anong gagawin mo ngayon sa asin para ma-apply natin sa ulo ng tao? So sa asin, gagawa tayo ng tinatawag na salt brine. Salt brine. So, meaning, tutunawin mo lang? Yes. So, kahit anong amount of water. Basta meron, basta maging salty Basta lang siya. maging salty siya. Okay. Pag So, natunaw na yan, Doc, what will happen? Pag natunaw na ito na yung ipampapaligo mo o gagamitin mong shampoo. Tapos leave on mo lang siya for 30 minutes. Oh, so para ka lang nag-ano? Para ka naligo sa sa asin. Yun. So, hayaan mo for 30 minutes hanggang sa manuyo ang mga kuto. Pak! Okay. Ulit-ulitin ang pag-shampoo ng buhok gamit ang salt brine para magsilaglagan ang mga kuto na yan. Kung wala namang kuto, isa pa sa mga problema ng anit kapag tag-init ay ang pagkakaroon ng balakubak. Ang balakubak ay sanhi ng yeast na dumadami kapag pinagpapawisan ng init. Kapag meron ito, tumakbo na sa kusina at hanapin ang suka. Para sa balakuba, kukuha tayo ulit ng 1 kutsarang suka at ihahalo natin sa 1 litrong tubig. Ay, ganyan lang yan, Doc. Tapos, anong gagawin mo, Doc? Ibababad mo Pagkatapos sa tubig? nito, ibababad natin sa ulo. Sa 30 anit minutes mismo, din. Yes, specifically. gagawin mo rin siyang parang shampoo. So, parang kagaya rin siya ng kuto kanina. Correct. Oo. Pero iba naman yung prinsipyo niya dito. Anong prinsipyo Ang prinsipyo niya? naman niya kasi dito, bilang ang suka ay acid at yung environment ng yeast ay alkaline, pag in-expose mo yung yeast o balakubak sa acidic na environment, mamamatay na siya. Madededo. Yes. Okay, so mawawala. Saka mawawala yung balakubak. Mawawala ang balakubak. Kadalasan, Dok, gaano katagal mo gagamitin yung paggaganyan, yung solution na ganyan, para matanggal ng husto yung balakubak? Actually, nire-recommend dito na gamitin siya twice a month. Lalo There kung you prone go. ka sa balakubak. Okay. Summertime is forma time. Dahil bakasyon, mas may oras ka rin ang outfit. Kung perfect na ang forma, ang iyong balat, flawless din ba? Kung may patsi-patsing puti sa balat, nako, an-an yan na kailangan ding solusyonan. Ano yun? Fungal infection yun, Dok? Yes, oo. Kaya pala siya ganon. Although yung fungus na nagkakos ng an-an, meron talaga nito tayo sa katawan natin. So meron na tayo. Natural siya na nag-exist. Paano siyang natitrigger? Natitrigger siya pag bumaba yung immune system natin
o kaya na-expose yung mga areas na mayroong gantong malassezia furfur kasi yung tawag sa Okay. fungus na yon. Oo. Pag na-expose sa basa or wet environment. Saka siya mabubuhay. Dadami siya, oo. Arr! So pag summer, bilang pawisan tayo lagi, Makati rin yun, Doc, di ba? Makati, tsaka Makati, namumuti. nagbabalat. Nagbabalat. Ang gamot para sa anan, isang gulay na paboritong igisa, ang bawang. Yan, ganyan lang. Dikdikin ang 2 cloves ng bawang at ihalo sa 2 kutsarang virgin coconut oil. Ang bawang ay natural antibiotic na mabisang pamatay fungi. Sa ganitong paraan, matatanggal ang pangangati at pamumuti ng balat na dulot ng anan. Yung pagpapahid mo, and how often sa isang araw halimbawa? As long as mangangati siya. Pero take note kasi ng an-an, matagal siya bago mawala yung discoloration. So, Pansin mo, mamumuti pa rin talaga. mamumuti pa rin siya. Usually, 6 months ang inaabot bago bumalik sa natural color kahit patay na yung fungal Fungus. infection. Okay. So, tiyagaan lang talaga siya. tiyagaan, pero wala ka namang gagastusin. Doon ka na sa tiyagaan. Ha? Paalala ni Doc, huwag direktang ikuskus ang bawang sa balat dahil mainit ito at maaari makasunog ng balat. Ang langis lang ang dapat ipahid. Oh, di ba mga ka-good news? Bukod sa nakatipid na sila, doktora, at nung lahat po ng ginamit namin ng mga ingredients namin ngayon sa do-it-yourself na solution, makikita nyo lang po sa inyong mga bahay. Malaking bagay din yon para sa mga kapuso natin na namumroblema kung paano susolusyonan yung mga binanggit namin problema, lalo na sa mga balat at sa buhok. Maraming salamat, doktora. Thank you din po. I'm sure nakatulong yun sa inyo, di ba, mga ka-good news? Perfect.